2:00 ng hapon namumuho sa malakas na ulan. Nagising ang ating bida kasi hindi siya makapaniwala at nabatitig sa bintana. Hindi siya makapaniwala dahil ang March ay Fire Prevention Month. Kaya lumabas siya ng bahay upang titigan ito at umulan nga. Kaya hindi siya nagdalawang isip na diligan ang mga halaman na malalago. Diniligan niya ang mga halaman para ang biling ng langit at ang sa amin ay pareha lang. At dahil mahal na ang presyo ng bigas kaya nagluto na ako ng kabote. At sa punto namang ito ay naghubad ang lalaki, ang bida natin at nagflex na kanyang mga muscle. Walang katakot-takot ang lalaking ito kahit umulan at ang ginaw ng panahon ay nakuha niya pang maligo mag-isa. Dahil sa tabang ng lalaking ito ay nakuha niya pang mag-video habang naliligo. At ito na ginamit niya ang sagradong sabon. Ito ang Bridgerton soap. Sunipik Part 2. At ito naman ang sagradong sabon na hindi pa nagagamit kasi talagsara kakaligo. So paibog ra lugar na. At sa puntong ito ay nilagay niya na sa kanyang palad ang sabon. At inimix na ang body wash. Sabi ka mag-body wash, gipi sa scrub man lagi. At sa puntong ito ay gumamit siya ng Palmolive. Agad sinubukan ng ating bida kung totoo bang bumubula ang sabon na ito. Dito naman sa puntong to ay pinakita niya ang safeguard na ginamit niya sa kanyang kilikili. 350 na may kinuha siya na parang sea urchin. Hindi pala basta-basta ang sea urchin ito dahil gamit pala ito para sa ocean. Kuya, awang ni mo mga gamit, oy. At sa puntong to ay kinuha na niya ang toothbrush ni Gulaya. Hindi basta-basta ang toothbrush to kahit walang ngipin sa likod ay kaya ng brushin. Bisan lugar dito mo ng toothpaste. Tama, narinig mo, kahit walang toothpaste ay kaya ng brasin ang likod mo. Kaya nag-brush na rin siya ng kanyang hair upang malabanan natin ang kahirapan ng buhay sa Pilipinas. Nga nun, niabot naman ka sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas, oy. Ay, sorry. Taligo na diya. At sa puntong to ay tapos na maligo ang ating bida. Kaya kinuha niya ang tuwalya dahil para makapagpunas at para maugo. Dahil dito ay nagmukha na siyang ninja. Ninja ray mabatay ninjo. Hala ka, At sa mga oras na to ay tinignan niya ang kamote at ito ay lutong-luto. Kinuha niya rin ang takore na gamay at tako. At hindi na nagdalawang isip ng lagyan ito ng tubig upang mainitan ang tiyan at agad niyang inilagay sa electric stove. Yawa, electric stove. Umit na sa to si Jisan ba? At sa mga puntong to ay kumulo na ang tubig na inaapit. Kaya kinuha ko na ang mahiwagang kape. Ang kapeng to ay hindi basta-basta. Tostado, klasiko. Ang kapeng to ay gawa sa puting mais na ginaling at gisanlan. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa ang paglagay sa kapeng Gisanlan! Ang kapeng to ay hindi basta-basta. Kailangan mo pa ng salaan upang ito ay masala. Mga ning salaan para masala. Kaya kinuha ko na ang salaan upang ito ay salain. At dahan-dahan ko na itong inilagay at kinuha ko na ang kapeng hindi basta-basta lamang. Ito ay nakakatulong sa kalusugan ng tao. Kapag may sakit ka sa ulo, iuntog mo sa bato. Ala, oy. Ito na ang pinakahihintay ko. Ang kape at ang kamote. Oh, naaman lagi may instant coffee. Siyang di na, kay gusto mo ko tong sala-sala nga kape. Kaya kinuha ko na ang sugar na gawa sa asukal. Maselan ang paglalagay ng sugar sa kape ito. Dahil konting gramo lamang ay maaaring mapanganib ang iyong buhay. Kaya hinalo ko ng mabuti ito na walang tingin-tingin. Kaya naman sa puntong to ay tinikman ko na kung anong lasa. Kaya Yummy! Pait dege. At dito naman sa punto ng buhay ko ay pinapili ako ng kamote. Ito ba sa left or sa right? Pero pinili ko ang sa gitna dahil ito ang tunay na kamote. Kaya agad-agad kong binalatan ito gamit ang kutsara. Bawal palang kainin to ng mga riders. At ito na, wala ng balat ang kamote. Pwede nang ipare sa kape. At ito na ang oras para kainin to. Para siyang patatas na sweet. Kaya sweet potato ang Ingles sa kamote. Ano ba mo tawag na day? At dito ko na tinikman ang kape. Iba talaga ang lasa ng kapeng to. Para akong nananaginip na uminom ng kape. Kain ulit ako ng kamote upang ang buhay ay mapabuti. Uminom ulit ako ng kape upang gumanda ang kulay ng tae. Tama ang narinig nyo, gumaganda ang kulay ng tae. Kaya sa puntong to ay busog na ako nito. Hinuktok gamay kay gitugnaw man. At sa oras na to ay ngumiti ako sa camera dahil nasayang ko ang 4 minutes ng iyong buhay. Bye-bye.